Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 531, Kabanata 531, Kasal. Sa ibabaw, si Keelan Taylor ay tila kalmado, ngunit sa loob ay nasira na ang kanyang mga depensa. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao, walang ibang hinihiling kundi pira-piraso si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, umabot sa rurok ang kanyang pagkamuhi kay Bobby Aguilar. Iniwan ni Bobby Aguilar ang ari-arian ng pamilya Taylor kasama si Mike Taylor. Mr. Taylor, alam mong hinahanap ka ni Keelan Taylor, bakit ka pa pumunta sa capital city? Hindi maiwasang magtanong ni Bobby Aguilar. Malungkot na sinabi ni G. Taylor, ikakasal na ang pinakamamahal kong apo, paanong hindi ako sumama? Sandaling nawala ng masabi si Bobby Aguilar. Alam niyang pinakamamahal ni Mike Taylor si Emily Taylor, ngunit hindi niya inaasahan na magsasaalang-alang siyang bisitahin si Emily. Mr. Taylor, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magtagumpay si Dexter Blair. Sabi ni Bobby Aguilar. Napabuntong hininga si Mr. Taylor, hindi maganda ang kanyang mukha. Nakahanap silang tatlo ng pansamantalang matutuluyan. Sa pagtingin sa dating pamilyar na estate ng pamilyang Taylor, may halong damdamin si Mike Taylor. Hindi niya akalain na isang araw ay mapapatalsik siya sa capital city. At sa sarili niyang anak. Mr. Taylor, huwag masyadong mag-isip. Bukas, dadalo ako sa tinatawag na kasal kasama mo. Sabi ni Bobby Aguilar. Tumango si Mr. Taylor, tumingin kay Bobby Aguilar at sinabi niyang, kami ni Emily, malaki ang tiwala namin sa iyo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagdating ni Bobby Aguilar sa capital city. Ang mga pamilya Taylor at Blair ay nagpulong upang pag-usapan kung kikilos ng maaga laban kay Bobby Aguilar. Ngunit ang panukalang ito ay tinanggihan ni Dexter Blair. Hindi na kailangang mag-alala, lubos akong tiwala na maaalis ko si Bobby Aguilar. Confident na sabi ni Dexter Blair. Si Keelan Taylor, na kanina patahimik, ay biglang tumayo at malamig na sinabi, kahit na may tiwala ka, kailangan ko pa ring ihanda ang sarili kong lakas. Gusto kong malaman niya kung ano ang ibig sabihin ng masakta ng isang marangal na pamilya. Ang kanyang biglaang pagsabog ay ikinagulat ng lahat. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Keelan Taylor ay nagpagulo sa mga tao. Mr. Taylor, anong nangyari? Tanong ni Riley Blair. Malamig na sinabi ni Keelan Taylor, dapat kong ipaunawa sa ignorante na batang ito kung ano ang takot. Pagkatapos magsalita ay biglang umalis si Keelan Taylor. Sa kanyang mga koneksyon, maaari niyang pakilyusan ang isang hindi inaasahang dami ng puwersa. Pagkaraan ng ilang tawag sa telepono, pinagsama-sama ni Keelan Taylor ang halos 8 marquee. Ang mga ito ay military marquee. 8 sa kanila, halos katumbas ng lahat ng kapangyarihan ng marquee sa capital city. Bukod sa Capital City Martial Arts Association, walang makakaharap sa 8 taong ito. Bilang karagdagan, inimbitahan din ni Keelan Taylor ang 12-dosenang mga gunman na dumalo sa kasal. Ipinakita nito kung gaano kagalit si Keelan Taylor. Nang gabing iyon, mapayapa ang buong capital city, lahat ay naghihintay para sa kasal ng siglo sa susunod na araw. Nakatayo si Bobby Aguilar sa bintana ng hotel, hindi makatulog. Halo-halo ang kanyang damdamin, dahil pareho niyang gustong mag-fast forward sa bukas at natatakot sa pagdating nito. Emily. Mahinang bulong ni Bobby Aguilar, hindi sinasadyang kumuyam ang kanyang mga kamao. Ang karamihan sa capital city, ay mga second-generation rich kids. Maya't maya'y maririnig ang dagandong ng mga sports car mula sa hotel sa ibaba. Mababa ang tingin ni Bobby Aguilar sa mga mayayamang batang ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Iba talaga ang mga tao. Ang ilang mga tao ay nagsusumikap, para lamang sa ilang piraso ng pilak. Ang iba, mula sa kapanganakan, ay walang pag-aalala. Mayroon ding mga tao tulad ni Bobby Aguilar, na nahihirapan, nabubuhay sa gilid ng kamatayan araw-araw. Bumibilis ang oras. Sa isang kisap mata, dumating na ang sumunod na araw. Bago sumikat ang araw, umalis ang tatlo sa hotel, dumiretso sa venue ng kasal.
Sa oras na ito, nagsimula na ang mga tao sa pagtitipon sa lugar ng kasalan. Kahit ano paman, si Bobby Aguilar ay dapat mamatay dito ngayon, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Ang tatlong ito ay walang iba kundi ang tatlong military marquises ng Capital City Martial Arts Association. Mukhang pinakilos din ni Keelan Taylor ang kanyang mga puwersa, na sinasabing 8 marquises ng militar, binanggit ng isa pa. Parang sinasakit ng ulo ng batang ito si Keelan. Kung gagawa siya ng hakbang, maaaring maging mas simple ang mga bagay. Siguro hindi na natin kailangang makialam. Baka ang young master ng pamilya Blair ang bahala kay Bobby. Maya-maya pa ay unti-unting naglaho ang tatlo. Sina Bobby Aguilar at Mike Taylor at iba pa ay nagsimulang magtungo sa maliit na burol sakay ng kotse. Ang liblib na labas ng maliit na burol ay hindi pangkaraniwang abala ngayon. Hindi mabilang na mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa paanan ng burol. Kasama nila ang Rolls-Royces, Bentleys, at Mercedes, upang pangalanan ang ilan. Sa tuktok ng burol, ang isang malaking patag na terrace ay artificial na itinukod. Ang lugar na ito ay pinalamutian ng mga bulaklak at masasarap na alak. At mayroong hindi mabilang na mga mesa at upuan na nakaayos, na handang tanggapin ang mga bisitang ito. Pagtingin mula sa paanan ng burol, makikita ang isang napakalaking palatandaan. Binasa ito sa matapang na mga titig. Groom, Dexter Blair. Nobya, Emily Taylor. Nandito ang lahat ng malalaking pangalan mula sa Capital City. Bukod pa rito, marami rin ang mga bisitang nagmula sa paghanga, at parehong tinanggap silang lahat ng pamilya Blair at Taylor. Sa unahan, nakaupo sina Riley Blair at Keelan Taylor, tahimik na pinapanood ang engranding palabas. First, maraming taon na ang nakalipas mula nang makita ng Capital City ang ganitong kadakilaan, sabi ni Riley Blair. Huminga si Keelan Taylor ng kanyang tabako at huminga. Ang huling beses na napakaraming tao ang dumating ay noong kaarawan ng aking matanda. Talaga, bahagyang tumango si Riley Blair. Ang pag-unlad ng pamilya Taylor sa yugtong ito ay dahil sa dating Emperador Taylor. Sa buong Capital City, walang pumunta ng walang paggalang sa kanya. Maging ang patriarch ng pamilya Blair, hindi may kukumpara sa kanya. Dumarami ang mga bisita, at halos mapuno ang buong eksena. Isang helicopter ang dumaong sa tuktok ng burol, hudyat ng pagdating ng isa pang dignitaryo. Dumating na rin ang mga tao mula sa pamilya Bradley, sabi ni Riley Blair. Ngumuso si Keelan Taylor, ano ba ang pamilyang Bradley o ang pamilyang Perez? Kapag tayo ay naging kaalyado sa pamamagitan ng kasal, tayo ang mananaig sa Capital City. Bahagyang tumango si Riley Blair, at tumawa, sa ating alyansa, talagang walang sinuman sa Capital City ang makakalaban sa atin. Maging ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ay dumating na, biglang napansin ni Keelan Taylor ang isang pamilyar na figure. Parang pamilyar yung tao, parang si Mr. Schneider nung nakaraan. At dumating na rin si Alonzo White. Marami ring heavyweights mula sa mundo ng martial arts ang nagtipon sa venue. Si Emerson Holmes ng Capital City Martial Arts Association, syempre, ay naghihintay na doon. Tatay, Tio Taylor. Sa pagkakataong ito, nauna sa dalawang lalaki si Dexter Blair na naka-white suit. Tito Taylor pa rin ang tawag sa kanya. Dapat ay iba na ang tawag mo sa kanya, tumawa si Riley Blair. Tatay. Mabilis na itinama ang anak ni Blair. Bahagyang tumango si Keelan Taylor, hudyat ng pagtanggap niya sa bago niyang manugang. Ang eksena ay napuno ng kagalakan, at ang mga tao ay humawak ng kanilang mga baso ng alak, na gumagawa ng mga toast. Congrats kay Mr. Blair at Miss Taylor ay talagang isang match made in heaven, isang talentadong lalaki at magandang babae. Ang unyon sa pagitan ng mga pamilya Taylor at Blair ay tiyak na magtataas ng parehong pamilya sa bagong taas. Si Dexter Blair, nakitang-kita ang pagmamalaki, ay nakipag-usap sa mga bisita at nagpasalamat sa kanila. Kitang-kita ang excitement niya. Biglang-bigla, sa gitna ng tawanan at pag-uusap, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa malayo. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila ang isang gintong liwanag na dumaan,
marahas na bumagsak sa signboard na naglalaman ng mga pangalan ng nobyo at nobya. Nabasag agad ng impact ang signboard. Kaagad pagkatapos, nakita nila ang isang binata, hawak ang signboard na nahati sa dalawa, dahan-daang umaakyat mula sa paanan ng burol. Kabanata 532, Kabanata 532, Pumatay ng walang awa. Ang napakalaking tunog ay agad na umakit ng hindi mabilang na mga tingin. Para sa hindi pamilyar na mukha na ito, lahat sila ay tila nakaramdam ng pagkalito. Bobby Aguilar. Agad na nagpakawala si Riley Blair ng isang paputok na sigaw, na may paparating na alon ng chi. Ang tunog na ito ay naglalaman ng isang malakas na inner strength, na tumututok sa mga mahahalagang punto ni Bobby Aguilar. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang palad, at ang alon ng chi ay naging abo. Dexter Blair, nagkita na tayo sa wakas. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Naningkit ang mga mata ni Dexter Blair, at nang magsasalita pa sana siya, si Riley Blair sa gilid ay nagwagayway ng kanyang kamay, na nagsasabing, hindi na kailangang magmadali, kami ay mula sa isang aristokratikong pamilya, kailangan naming panatilihin ang aming kalmado. Tumango si Dexter Blair, binigyan ng malamig na tingin si Bobby Aguilar nang walang sinasabi. Siya ba si Bobby Aguilar? Maraming araw na raw niyang hinahamon si Mr. Blair, at parang pinatay pa niya si Mike Taylor. Mukhang head-to-head ang dalawa ngayon. Malinaw na nandito si Bobby Aguilar para sabutahe ang eksena. Mukhang ordinaryo ang Bobby Aguilar na ito, ngunit naglakas loob siyang hamonin ang mga pamilyang Taylor at Blair. Narinig ko na ito ay dahil sa anak na babae ng pamilya Taylor. Nagbulungan ang mga tao. Bobby Aguilar, ngayon ang malaking araw ni na Mr. Blair at Miss Taylor. Nasaan ang Reg Along dala mo? Ang taong namamahala sa pagtanggap ng mga bisita sa pasukan ay nagtanong ng walang pakialam. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya, at kasabay ng pagkaway ng kanyang palad, isang kabaong ang nahulog mula sa special magic artifact. Ito ang regalo ko para kay Dexter Blair. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Napasinghap ang lahat sa gulat. Sa napakasayang araw, nagbibigay ng kabaong. Ang yabang naman nitong si Bobby Aguilar. Kawili-wili, kawili-wili. Hindi napigilan ni Riley Blair na tumawa ng malamig. Sumigaw ang namamahala sa reception, isang kabaong. Umalis ka dito, dala ang kabaong. Ngumisi si Bobby Aguilar, hindi pa nagsasalita ang amo mo, pero tumatahol ka na, aso. Pagkasabi nun ay kinaweya ni Bobby Aguilar ang kamay at sinampal ang receptionist. Biglang lumipad ang receptionist sa buong silid, at sa bahagyang pag-angat ng palad ni Bobby Aguilar, bumukas ang takip ng kabaong ng malakas. Dumiretso sa kabaong ang receptionist. Bobby Aguilar. Si Dexter Blair ay tila sapat na. Ikinuyong niya ang kanyang kamao, malamig niyang sinabi, sa tingin ko ay nililigawan mo si kamatayan. Ngumisi si Bobby Aguilar, Dexter Blair, natatandaan mo pa ang kasunduan natin, di ba? Pag nanalo ako, masunurin kang sumuko kay Emily. Hindi mo naman nakakalimutan, di ba? Sa mga salitang ito, ang buong madla ay nagulat. Sa mga taong ito, karamihan ay mga negosyante, at wala silang ideya sa kasunduan ni na Bobby Aguilar at Dexter Blair. Hindi ito sinubukang itago ni Riley Blair, at malamig na tumawa, syempre naaalala ko, ngunit. Ang iyong taya ay ang iyong buhay. Katulad ng sa iyo. Si Bobby Aguilar ay humakbang pasulong at agad na nakarating sa gitna ng bukas na lupa. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nang akmang kikilos na si Dexter Blair, muling kinaway ni Riley Blair ang kanyang kamay. Pagkatapos ay bumangon siya at sinabing, lahat, ito ay isang espesyal na pagtatanghal na inayos ng aking anak para sa inyong lahat, upang buhayin ang kaganapan. Ang Bobby Aguilar na ito ay nanliligalig kay Miss Taylor sa loob ng maraming taon, at tiniis ito ng aking anak, nakikita itong lumalala. Kaya, sa araw ng kanilang kasal, nagpasya siyang lutisin ang problema minsan at para sa lahat. Nang marinig ni Bobby Aguilar ang mga salita ni Riley Blair, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti, kalokohan talaga. Binabaliktad mo ang black and white. Mukhang hindi naman galit si Riley Blair.
Pagkatapos ng lahat, sino sa madla ang maniniwala sa mga salita ni Bobby Aguilar? Mike Taylor, humanap ka ng mauupuan. Sabi ni Bobby Aguilar. Tumango si Mike Taylor at seryosong sinabi, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Bobby Aguilar. Maya-maya, tumingin si Bobby Aguilar kay Dexter Blair. Ang kanyang katawan ay umaagos ng banayad na chi, at ang kanyang hininga ay mabilis na tumaas. Dexter Blair, hindi mo ba haharapin ang iyong kamatayan? Sigaw ni Bobby Aguilar. Napangiti ng mahina si Dexter Blair at sinabing, huwag kang mag-alala, inayos ko na ang mga reporter. Hindi pa sila dumarating. Gusto kitang talunin sa harap ng lahat. Wala ka namang objections, di ba? Mabuti. Sigaw ni Bobby Aguilar. Gusto ko ring malaman ng mundo na ang mga kabataang lalaki mula sa marangal na pamilya ay matatalo rin sa akin, isang ordinaryong tao. Hindi napigilan ni Dexter Blair na tumawa ng malakas, ang laking usapan. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi na mapakali si Bobby Aguilar na harapin si Dexter Blair, at ibinaling ang tingin kay Keelan Taylor, malamig na sinabing, Keelan Taylor, nasaan si Emily? Walang pakialam na sinabi ni Keelan Taylor, you are not qualified to know. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, na nagsasabing, Keelan Taylor, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit ano pa man, ngayon ay kukunin ko si Emily. Ang sinumang magtangkang pigilan ako, ay papatayin ng walang awa. Ang natitira sa mga mata ay lumiwanag sa lahat ng naroroon, na parang nagbabala sa lahat ng naroon. Kabanata 533, Kabanata 533, hayaan mo siya. Isa. Ang boses ni Bobby Aguilar ay nagdala ng hindi maipaliwanag na lamig, tulad ng isang malamig na hangin na umiihip sa huling bahagi ng ikalabindalawang buwan ng buwan. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi nagdulot ng takot sa karamihan. Sa halip, tumawa sila ng malakas. Ang yabang. Tinatakot mo ba kami? Walang pinipigilan. Alam mo ba kung sino tayo? Alam mo ba ang ibig sabihin kapag namatay ang isa sa atin? Grabe ang yabang. Ang pagpatay kay Mike Taylor at ang pangahas na pumunta sa pamilya Taylor para magbulyaw, talagang hindi mo alam kung ano ang kamatayan. Ang kanyang mga salita ay nagudyok sa galit ng lahat, at tila itinuring ng lahat si Bobby Aguilar bilang kanilang kaaway. Walang pakialam si Bobby Aguilar, dahil hindi siya bahagi ng bilog na ito. Paano niya makukuha ang kanilang pagsang-ayon? Matapos ang napakaraming karanasan, matagal nang naunawaan ni Bobby Aguilar. Ang tama at mali ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang paghahati ng interes. Lumingon si Bobby Aguilar, naghahanda na humanap ng mauupuan. Sa sandaling ito, bigla niyang napansin ang Lord of Medicine God Pavilion na nakaupo sa malapit. Natigilan si Bobby Aguilar, at agad na naglakad. Panginoong Pavilion Master, bakit ka naparito? Tanong ni Bobby Aguilar na may pagtataka. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, ikaw ay isang elder ng aking Divine Alchemist Pavilion, kaya natural, kailangan kong pumunta. Bagaman ang kanyang mga salita ay tila malinaw, ang mga ito ay may malaking implikasyon. Maliwanag na sinadya ng Pavilion Master na i-back up si Bobby Aguilar. Dahil dito, labis na naantig si Bobby Aguilar sa kaibuturan ng kanyang puso. Panginoong Pavilion Master, ako. Hindi na kailangan ng pasasalamat, pinutol ng Pavilion Master ang mga salita ni Bobby Aguilar. Masiglang tumango si Bobby Aguilar, at paulit-ulit, dahil sa pasasalamat niya, nakita niya ang Pavilion Master bilang sarili niyang pamilya. Nakaupo dito, malinaw na naramdaman ni Bobby Aguilar na maraming mamamatay tao na espiritu ang nakatutok sa kanya mula sa mga anino. Maraming tao ang gustong pumatay sa akin ngayon, humigop ng tsaa si Bobby Aguilar at malamig na sinabi. Sinabi ng Pavilion Master, mas mainam na maging maingat. Tutal, dalawang aristokratikong pamilya ng capital city ang kaharap mo. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, naiintindihan ko, Lord Pavilion Master. Lumipas ang oras, at simula nang dumating si Bobby Aguilar, medyo naging kakaiba ang kapaligiran. Maging ang mga upuan kung saan nakaupo sina Bobby Aguilar at ang Pavilion Master ay iniwang walang laman. Walang gustong lumapit sa kanila.
Ang isang walang utang na loob na hayop na tulad mo ay may lakas ng loob na umupo doon, may isang bamulong sa mga anino. Mabait si Mike Taylor sa iyo, pero may ginawa kang kaiyahiya. Kung maganda ang katapusan mo, walang hustisya sa mundo. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang pangungutya ng mga tao. Tahimik siyang humigop ng tsaa at bamulong, ang katotohanan ay malalaman din sa kalaunan. Lumipas ang oras bawat segundo, at hindi nagtagal, 11:30 na ng umaga. Umupo si Bobby Aguilar doon, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, walang bakas ng gulat ang kanyang mukha. Noon lang. Biglang nakaramdam ng pamilyar na aura si Bobby Aguilar. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin sa dahan-daang papalapit na Bentley sa pasukan. Ang kotse na ito ay natatakpan ng mga pulang bulaklak, at nang bumukas ang pinto, si Emily Taylor na naka-wedding gown ay bumungad. Emily. Biglang tumayo si Bobby Aguilar. Napatingin din ang mga mata ni Emily Taylor sa direksyon ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar. Bulong niya sa pangalan niya, ang mukha nito ay hindi sinasadyang nagpakita ng isang mahinang ngiti. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang lahat at humakbang patungo kay Emily Taylor. Bobby Aguilar, huwag kang pabigla-bigla, sabi ng pavilion master na nakakunot ang noo. Ngunit hindi nakinig si Bobby Aguilar, at mabilis siyang naglakad patungo kay Emily Taylor. Ano ang gusto mong gawin? Dalawang half-step na Marshall Marquesas ang agad na hamarang sa dinadaanan ni Bobby Aguilar. Ano, gusto mo bang pilitin siyang pakasalan sa sikat ng araw? Malamig na sabi ng dalawa. Magwala. Umungol si Bobby Aguilar, at biglang pumutok ang kanyang momentum. Ang dalawang half-step na Marshall Marquesas na ito ay agad na napilitang umatras ng isa-isa. Tigilan mo siya. Sa taas, sumigaw si Riley Blair. Saglit, hindi mabilang na mga martial artist sa eksena ang tumayo at hamarang sa daraanan ni Bobby Aguilar. Sa isang sulyap, mahigit 10 martial artist ang hamarang sa landas ni Bobby Aguilar. Kabilang sa kanila ang mga Grandmaster, half-step Marshall Marquesas, at kahit isang Marshall Marquis. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar ang mga tao at sinabi ang bawat salita, sinabi ko sa inyo na lumayo sa aking landas. Bobby Aguilar, ang bagay na ito noong una ay walang kinalaman sa amin, pero masyado kang mayabang. Hindi na tayo makatiis. Tama, bagay na bagay sina Miss Taylor at Mr. Blair. Nakikialam ka, hindi ka ba nahihiya? Kung maglakas loob kang gumawa ng isa pang hakbang pasulong, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Pinandilatan ni Bobby Aguilar ang lahat at sinabi ang bawat salita, sinabi ko sa iyo na umalis ka sa harapan ko. Habang nagsasalita siya, isang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Bobby Aguilar. Isang nakakatakot na prestihiyo ang dumating. Ramdam ang aura mula kay Bobby Aguilar, hindi maiwasang magbago ang kanilang mga mukha. Napaka-overwhelming ng aura na ito. Ito ba talaga ang aura ng isang half-step Marshall Marquis? Bobby Aguilar, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa mundo? Ang Marshall Marquis ay humakbang pasulong at sinabing walang pakialam. Ang lalaking ito na may apelyidong White ay kilala sa mga tao bilang Alonzo White. Ang lakas ni Alonzo White ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, at hindi siya natatakot kay Bobby Aguilar. Ngunit si Bobby Aguilar ay hindi rin natatakot sa kanya, kahit na alam niyang hindi siya kapareha. Magwala. Umungol si Bobby Aguilar, at bumangon ang golden light, direktang tina-target si Alonzo White. Ngumisi si Alonzo White, nililigawan mo si kamatayan. Ikinumpas niya ang kanyang palad at mabangis na sinalubong ang kamao ni Bobby Aguilar. Kung tutuusin, si Alonzo White ay isang veteranong Marshall Marquis, walang laban kay Bobby Aguilar. Gamit ang palad na ito, umatras si Bobby Aguilar ng ilang hakbang, masakit ang kanyang mga kamao. Hindi nagpahuli si Alonzo White. Hinawakan niya si Bobby Aguilar, at ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay direktang idiniin si Bobby Aguilar sa lupa. Ignorante na tanga, naglakas loob kang salakayin ang isang Marshall Marquis. Malamig na sabi ni Alonzo White. Sumigaw ang mga tao sa malapit, Alonzo White, turuan mo siya ng magandang leksyon. Gilangin ang kanyang gilid.
Alonzo White, hindi mo madaling paalisan ang batang ito. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, hinihimok ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Isang napakalaking puwersa ang biglang sumabog. Maging ang mukha ni Alonzo White ay nagbago saglit, nang maramdaman niya ang pagkislot ng kanyang palad, na parabang hindi na niya kayang kumapit pa. Sampal. Sa sandaling ito, isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong eksena. Pagtingala, nakatayo na si Emily Taylor sa harap ni Bobby Aguilar. Ang kanyang lakas ay hindi mahusay, ngunit ito ay tumama sa mukha ni Alonzo White. Hayaan mo siya, malamig na sabi ni Emily Taylor. Ibinuka ni Alonzo White ang kanyang bibig upang ipaliwanag, Miss Taylor, ako. Sabi ko bitawan mo siya. Hindi nagdalawang isip si Emily Taylor at muling naghatid ng malutong na sampal sa mukha ni Alonzo White. Napapabuntong hininga na lamang si Alonzo White at nag-aatubili na bumitaw. Kahit si Emily Taylor ang Miss Taylor, natitiis lang ito ni Alonzo White. Bobby Aguilar, kumusta ka na? Malumanay na tinulungan ni Emily Taylor si Bobby Aguilar na tumayo. Ang malamig na mukha na ngayon ay lumitaw ay napuno na ng mainit na ngiti na parang simoy ng tagsibol. Kabanata 534, Kabanata 534, Emily, sa wakas nakikita kita sa lungguhit isa. Nagsalubong ang kanilang mga titig, at ang karaniwang matyaga na si Bobby Aguilar ay hindi maiwasang makaramdam ng labis na kaba sa sandaling ito. Sa tuwing kaharap niya si Emily Taylor, parang bata si Bobby. Hinayla niya si Emily palapit, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon, at sinabing mahinahon hanggat maaari, ayos lang ako. Napakasaya na makita kang muli. Ako rin, bulong ni Emily pabalik. Dahil sa biglaang pagbabago, natulala ang mga nanunood. Talaga bang may nararamdaman sina Emily at Bobby sa isa't isa? Sa itaas na palapag, naging maputlang berde ang mukha ni Dexter Blair sa galit, nakakuyom ang kanyang mga kamao. At mas lalong sumama ang ekspresyon ni Riley Blair. Isa itong kahihiyan para sa pamilya Blair sa harap ng napakaraming tao. Paghiwalayin mo sila, malamig na sabi ni Keelan Taylor. Kaagad, ang mga tao sa kanilang paligid ay nagsimulang sumulong. Malamig na sulyap sa kanila ni Emily, at natigilan sila sa kanilang mga landas. Kahit ano paman, ang iyong sariling kapakanan ang pinakamahalaga. Ingatan mo ang sarili mo, tiptoed ni Emily at marahang tinapik ang ulo ni Bobby. Saglit na hindi napigilan ni Bobby ang sarili. Huminga siya ng malalim at ikinuyom ang kanyang mga kamao, sinabing, Emily, hintayin mo ako. Ngayon, dadalhin kita palayo sa capital city. Sige, hihintayin kita, seryosong sabi ni Emily. Miss Taylor, mabilis na lumapit kay Emily ang mga miyembro ng pamilya Taylor. Nag-atubili si Emily sa huling tingin kay Bobby, at pagkatapos, sinamahan ng dalawang tao, dahan-dahan siyang pumasok sa villa. Sinundan ng mga mata ni Bobby ang umaatres na figure ni Emily na nananabik. Ang kanyang pananabik, sa sandaling ito, ay ganap na sumabog. Dexter Blair. Umungol si Bobby, na may nakakatakot na pag-akyat ng inner strength na dumiretso kay Dexter. Malamig na tugon ni Dexter, Bobby Aguilar, isa kang maldita na bastard. Ikaw ang karapat-dapat na mamatay, kumagat si Bobby sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Malamig na binatukan ni Keelan Taylor, Bobby Aguilar, anong krimen ang nararapat sa iyo para sa pakikialam sa mga gawain ng aking pamilya Taylor? Keelan Taylor, mas karapat-dapat kang mamatay, sagot ni Bobby, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mga hayop kayong mag-araang pananamit, handang gawin ang anumang bagay para kumita. Hindi man lang gusto ni Emily si Dexter, hindi mo ba alam yun? Bakit kailangan mong pilitin sina Emily at Dexter? Mayaman ka na, bakit kailangan mong pagbigyan ng iyong mga pagnanasa ng walang katapusan? Nang marinig ito, hinampas ni Keelan Taylor ang mesa at tumayo. Itinuro niya si Bobby at sinabing, anong kalokohan ang binubulalas mo? Alam mo talaga ang sinasabi ko. Ipokrito kang anak ng asungot. Malakas na nagmura si Bobby. Sa harap ng napakaraming tao, si Keelan Taylor ay pinagalitan ni Bobby, hindi niya nagawang iligtas ang mukha. Bobby Aguilar,
Tama na, umubo si Hugh Taylor, na nakaupo sa tabi ni Killen. Sumulyap si Bobby kay Hugh at nginisyan, Hugh Taylor, akala ko noon ay gentleman ka, pero isa ka lang duwag. Noong una tayong nagkita, patuloy kang nagsasalita tungkol sa pagnanais ng pinakamahusay para kay Emily. Anong nangyari sa lahat ng usapan na iyon? Nakatayo ka lang ba habang tinutulak ni Killen Taylor ang iyong anak sa maapoy na hukay? Deserve mo bang maging ama? Nagbago ang mukha ni Hugh Taylor, at pinagalitan niya, Bobby Aguilar, bakit parang asong galit na galit ka, kinakagat lahat ng nakikita mo? Mali ba ako? Ngumisi si Bobby. Hinayaan mo si Killen Taylor na gawing kasangkapan si Emily. Hindi ka karapat-dapat na maging ama. Alam mong buhay si Mike Taylor, pero hindi ka magsasalita. Kabiguan ka rin bilang anak. Kung hindi ka tatay ni Emily, matagal na kitang sinumpa. Hindi mo napapansin ang mga insultong ibinabato sa iyo, at itinaas mo ang iyong mukha para sa isa pang pambubugbog. Mura ka lang ba? Natahimik ang paligid. Gulp. May napalunok ng kaba, ngunit walang nakakaalam kung sino iyon. Totoo ba ang sinasabi nitong si Bobby Aguilar? Sinabi niyang hindi patay si Mike Taylor. Anong ibig niyang sabihin? Itong si Bobby Aguilar ay talagang matalas ang dila. Sa pagharap sa isang aristokratikong pamilya tulad ng mga Taylor, hindi siya nagpapakita ng takot. Kahanga-hanga ang kanyang mga ugat. Mula sa itaas, malamig na sinabi ni Killen Taylor, nagbubuga ka lang ng kalokohan. Ang mga gawain ng aming pamilya Taylor ay wala sa iyo. I'll have you know, siguradong pakakasalan ni Emily si Dexter. Hindi mo ito mapipigilan, at hindi mo mababago ang aming isip. Napangisi si Bobby, hindi ko intensyon na baguhin ang isip mo. Kailangan ko lang patayin si Dexter. Mayabang. Hindi na nakapagpigil si Dexter. Siya ay humakbang pasulong, ang enerhiya sa loob niya ay lumakas, at agad na sumabog. Bobby Aguilar, hindi ito lugar para sa iyong ligaw na pag-uusap. Malamig na sabi ni Dexter. Patayin mo ako. Sa iyong mga kakayahan. Ang pagtapak sa iyo ay magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam. Halika, tingnan natin kung susubukan mo pa. Sumabog din ang enerhiya ni Bobby sa sandaling ito. Ang banggaan ng dalawang puwersang ito ay agad na lumikha ng isang ipoypo. Ang mga tao sa paligid nila ay hindi napigil ang umatras habang bitbit ang kanilang mga mesa. Ayaw nilang mahuli sa crossfire. Isang malaking open space ang na-clear sa gitna. Mahusay na digmaan, nalalapit na. Sa pagkakataong iyon, may pumasok na sasakyan. May mga matatapang na salitang Capital City Martial Arts Association. Sa sandaling huminto ang sasakyan, lumitaw ang isang grupo ng mga reporter na may mga kamera. Sa wakas, nandito na sila, huminga ng malalim si Dexter. Malamig niyang tinitigan si Bobby at sinabing, Bobby Aguilar, tapos na ang oras mo. Naikuyom ni Bobby ang kanyang mga kamao at sumagot, hindi na ako makapaghintay na makitang ibababa ang iyong mapagmataas na ulo. Talaga. Dumilat si Dexter at saka ngumisi, kaya kitang tap-ako ng isang beses, at kaya kitang tap-ako ng hindi mabilang. Ang mga salita ay malinaw na isang panunuya tungkol sa kanilang nakaraang pagtatagpo. Ngumisi si Bobby, Dexter, pagsisisihan mong hindi mo ako pinatay noon. Pagkasabi nito, tumingala si Bobby sa isang partikular na bintana ng villa. Sa bintana, pinagmamasdan ni Emily ang pangyayari. Si Bobby ay nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti sa bintana. Natural na napansin ito ni Dexter at, kasunod ng tingin ni Bobby, ay tumingin sa bintana. Nagdilim agad ang mukha niya. Bobby Aguilar, tatapakan kita sa harap mismo ni Emily. Malamig na sabi ni Dexter. Ipapaalam ko sa kanya kung gaano kalubha ang kanyang panlasa. Sa dagandong ni Dexter, sumabog ang kanyang enerhiya, at diretsyong sinuntok si Bobby. Halika, tingnan natin kung ano ang kaya mo, anak ng ilang aristokrata. Umungol din si Bobby. Isang gintong kinang ang bumalot sa kanya, at ang kanyang mabangis na kamao ay sumalubong sa ulo ni Dexter. Kabanata 535, bumaba ang dakilang digmaan. Ang kanilang unang direktang salpukan ng mga kamao ay sumabog sa sandaling ito.
Hindi lang ito banggaan nina Bobby Aguilar at Dexter Blair, kundi banggaan din ng mababang antas at maharlikang pamilya. Boom! Isang nakakabinging tunog ang kumukulog sa himpapawid habang ang isang nakakatakot na alon ay mabilis na lumalawak sa lahat ng direksyon mula sa dalawang mandirigma. Hindi mabilang na mga mesa at upuan ang nabasag on the spot. Kung hindi dahil sa presensya ng isang martial marquee, ang mga ordinaryong tao na naruroon ay nasawi sa sagupaan na ito. Pareho silang umatras ng ilang hakbang, puno ng lamig ang kanilang mga mukha. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar si Dexter Blair at sinabing, mukhang wala ka namang espesyal sa lahat. Nagdududa ako ngayon kung paano mo nagawang pumatay ng isang martial marquee. Pinaikit ni Dexter Blair ang kanyang mga mata at sumagot, nagamit lang ng suntok na iyon ang 10% ng lakas ko. Unti-unting lumalabas ang kanyang aura. Sa isang iglap, ang buong eksena ay nakakaramdam ng matinding pang-aapi, na parang dinudurog ng isang malaking bundok. Nakatayo sa gitna ng bagyong ito, si Bobby Aguilar ay nananatiling hindi natitinag. Ang kanyang katawan ay nagpapalabas din ng isang malakas na aura, na bumubuo ng isang pagtutol laban kay Dexter. Bobby Aguilar, ipapaunawa ko sa iyo na ang lahat ng iyong pagsisikap ay walang halaga, malamig na sabi ni Dexter Blair. Dahil, I was born destined to be above you all. Sinabayan ng dagandong, biglang inabot ni Dexter Blair ang kanyang mga kamay pasulong. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nagtipon sa kanyang mga palad. Ang nakakatakot na pressure ay tumatagos sa buong eksena. Talagang karapat-dapat si Dexter Blair na maging isang pinapabore na anak ng langit, ang gayong kapangyarihan sa isang pitik lamang ng kanyang kamay. Napasigaw ang mga tao nang makita ito. Mamatay. Sa sandaling ito, galit na umuungal si Dexter Blair, winuwagayway ang kanyang kamay at nagpapadala ng ilang nakakatakot na sinag ng liwanag na tumataas sa kalangitan. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nakadirekta ng diretsyo kay Bobby Aguilar. Sa isang iglap, lumilitaw ang malaweb na mga bitek sa ilalim ng paa ni Bobby. Bitek. Sa wakas, hindi na makayanan ng lupa ang napakalaking puwersa at nagsimulang gumuho. Samantala, ang katawan ni Bobby Aguilar ay direktang binagsakan sa lupa. Napupuno ng alikabok ang hangin sa isang kisap mata, habang ang mga sirang bato ay bumaril sa lahat ng direksyon tulad ng mga bala. Isang malaking, biglang hukay ang lilito sa harap ng lahat. Tumahimik ang eksena, lahat ay nanunood sa alikabok. Pwede bang ganun na lang? May bumubulong. Kung ito ay magtatapos sa ganito, ang labanan ay walang kabuluhan, malinaw na sabi ng isang binata. Ang nagsasalita ay walang iba kundi si Killen Taylor, ang anak ni Dominic Taylor. Katwiran ni Kuya Killen, nakangiting sabi ng isang makisig at eleganteng suot na binata sa tabi niya. Ang binatang ito ay si Ricardo Bowman, isang saya ng Bowman family sa Capital City, at ang kanyang lakas ay hindi maarok. Aaminin ko, ang kapangyarihan ni Dexter Blair ay hindi dapat maliitin. Kahit sa buong Capital City, siya ang nagre-rank sa mga pinakamahusay, lumakad ang isa pang binata. Ang taong ito ay si Darnell Bradley, ang nakatatandang kapatid ni Brian Bradley. Ang mga sikat na henyo sa Capital City ay tila dumating sa eksena. Ang kanilang layunin ay hindi dumalo sa kasal, ngunit upang panoorin ang pinakahihintay na mahusay na digmaan. Tama si Kuya Darnell. Kahit tayo ay masugatan sa pag-ataking iyon, may sumang-ayon kay Darnell tungkol sa laban. Tanging si Dominic Taylor lang ang nananatiling tahimik, bahagyang pinagmamasdan ng alikabok na unti-unting tumira. Sa pag-aayos ng alikabok, isang nakagugulat na eksena ang lumitaw. Ang mga damit ni Bobby Aguilar ay napunit sa napakalaking puwersa, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling hindi gumagalaw, na walang mga palatandaan ng pinsala. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong liwanag, at ang kanyang mga mata na puno ng mamamatay tao na espiritu ay malamig na sumalubong kay Dexter Blair mula sa di kalayuan. Ang lakas naman ng katawan. Hindi mapigilan ni Darnell Bradley na mapasigaw sa gulat. Sa gilid, hindi napigilan ni Ricardo Bowman na mapabuntong hininga, mukhang may kakayahan itong si Bobby Aguilar.
Sa hindi kalayuan, bahagyang tumaas ang kilay ni Dexter Blair bilang hindi pagsang-ayon. Malamig niyang sabi, Bobby Aguilar, totoo na kilala ang pisikal mong katawan. Unfortunately, it's not that useful. With that, biglang nawala si Dexter Blair at sumulpot sa harap ni Bobby Aguilar sa isang kisap mata. Ang nakakabigla na bilis ay naging dahilan ng pagsigaw ng mga nanunood sa pagkamangha. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang palad ni Dexter Blair na nababalot ng mahinang liwanag, marahang tinatapik ang dibdib ni Bobby Aguilar. Boom! Sa sandaling hinawakan niya, ang katawan ni Bobby Aguilar ay agad na napaatras ng ilang hakbang. Isang malakas na inner strength ang tila sumabog sa loob ng katawan ni Bobby Aguilar. Ang pamamaraan na ito ay ipinasa mula kay Emerson Holmes, na partikular na nagturo nito kay Dexter Blair upang harapin ang matigas na pisikal na katawan ni Bobby Aguilar. Ang pamamaraan ay nagtataglay ng isang malakas na puwersa ng pagtagus. Ngayon, ang diskarteng ito sa mga kamay ni Dexter Blair ay may mas malaking kapangyarihan. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, naging malamig ang mukha ni Dexter Blair. Si Bobby Aguilar ay mukhang kalmado, hindi masaya o malungkot. May puting marka sa kanyang dibdib, ngunit hindi nabawasan ni Katie Ting ang kanyang aura. Talagang nakatiis siya. Gulat na sabi ni Ricardo Bowman. Ang pisikal na katawan ng batang ito ay lampas sa imahinasyon. Hindi tama, nakita ko na ang suntok ni Dexter Blair kanina. Inner strength daw ito sa katawan, parang bombang sumasabog sa loob. Dahan-daang sabi ni Darnell Bradley. Hindi kaya'y kasing tigas ng bakal ang kanyang 5 viscera at 6 na bituka. Sa ilang sandali, napuno ng gulat ang mukha ng lahat. Samantala, si Keelan Taylor, na nakaupo sa front row, ay may bakas ng displeasure sa kanyang mga mata. Si Dexter Blair lang ba ang may kaya nito? Todo bark and no bite. Twice in a row, Bobby Aguilar has not even lost a single hair. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Mabilis na ipinaliwanag ni Emerson Holmes, Mr. Taylor, huwag kang mag-alala. Ginamit lang ni Dexter Blair ang 20% ng kanyang lakas. Riley Blair also chimed in, Mr. Taylor, my son Dexter hates Bobby Aguilar to the bone. Kung papatayin niya siya ng ganoon lang, natatakot ako na hindi siya makontento. Hindi ba't mas malupit na paglaruan ang biktima ng dahan-dahan? Natatawang sabi ni Riley Blair. Bahagyang sumangot si Keelan Taylor at walang sinabi. Sa di kalayuan, hinubad ni Bobby Aguilar ang sarili. Tumingin siya kay Dexter Blair sa harap niya at ngumisi, mukhang may dirty tricks talaga ang pagpugot mo sa Marshall Marquis. Bahagyang kumunat ang noo ni Dexter Blair at naningkit ang mga mata. Gaya ng sinabi ni Bobby Aguilar, ang Marshall Marquis sa katunayan ay isang kriminal ng Capital City Martial Arts Association. Ang kanyang lakas ay nasayang na ng asosasyon bago ang kanilang laban, na nagpapahintulot kay Dexter Blair na samantalahin ang pagkakataong pumalit sa kanya. Dexter Blair, bilang isang kalahating hakbang na Marshall Marquis, hindi ka katugma sa akin, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Talaga. Nagtaas ng kilay si Dexter Blair. Baring his teeth in a grin, he said, Bobby Aguilar. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sa isang dagandong, sumabog ang momentum ni Dexter Blair. Mabilis na umakyat ang kanyang aura, at binalot siya ng mga hibla ng pulang ilaw. Sa isang iglap lang, lumakas ang lakas ni Dexter Blair. Ang mamamatay tao na espiritu na nagmumula sa kanya ay naging sanhi ng pagbagsak ng temperatura. Rumble. Ang nakakatakot na si Chi Jin ay talagang dinurog ang lupa sa ilalim nila. Isang ipo-ipo ang dumaan sa eksena, na lubos na sinira ang maingat na inayos na setting. Mabilis na humakbang si Alonzo White at ang iba pa, pinuprotektahan ang lahat. Ang katawan ni Dexter Blair ay natatakpan ng isang layer ng dugong pulang ilaw, na nagmukhang demonyo. Ibinuka niya ang kanyang mga ngipin, nagpakita ng kakaibang ngiti. Bobby Aguilar. Nagsisimula pa lang ang lahat. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang masasamang boses ni Dexter Blair. Kabanata 536, Kabanata 536, Bobby Aguilar vs Dexter Blair. Sa sandaling ito,
ang lakas ni Dexter Blair ay tumaas ng husto. Maging ang mga mahuhusay na henyo mula sa capital city, na nagmamasid mula sa malayo, ay hindi naiwasang magpahayag ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Anong klaseng teknik ito? Gulat na bulalas ni Ricardo Bowman. Hindi ko alam, dapat ito ay isang pamana mula sa Capital City Martial Arts Association. Napakalakas ng aura ni Dexter Blair. Kahit sa malayo, ito ay nakakaramdam ng palpitation sa mga tao. Sa entablado, masiglang sinabi ni Riley Blair, Mr. Taylor, nagsisimula pa lang ang totoong palabas, wait and see how your son-in-law performs. Bahagyang tumango si Keelan Taylor, isang nasisiyahang ngiti sa wakas ay lumitaw sa kanyang mukha. Bobby Aguilar, mas mabuting ibigay mo ang lahat sa susunod, kung hindi. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Sa isang dagandong, biglang nawala ang figure ni Dexter Blair at sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Bobby Aguilar. Sa pagharap sa gayong opens iba, si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na magpakalma. Mabilis niyang itinaas ang dalawang braso para protektahan ang ulo niya. Kumalabog. Matigas na damapo ang suntok na ito sa braso ni Bobby Aguilar. Ang napakalaking puwersa ay nagpatalsik kay Bobby sa lupa ng ilang metro. Higit pa riyan, ang gininto ang liwanag sa braso ni Bobby ay direktang natusok, at ang mga sugat ay lumalabas sa kanyang katawan na parang mga marka ng paso. Ibinaba ni Bobby Aguilar ang kanyang braso at sinabi sa malalim na boses, sa katunayan, ang saya ng isang aristokratikong pamilya ay hindi katulad ng isang ordinaryong half-step na martial marquis. Isang suntok lang ang tumagos sa saintly body skill ni Bobby. Sapat na ang ganoong lakas upang tingnan ang karamihan sa mga half-step na marquises. Bobby Aguilar, simula pa lang ito. Enjoy it. Sumigaw si Dexter Blair, sumulong na naman. Kailangang sabihin na ang bilis at lakas ni Dexter Blair ay parehong umabot sa tuktok, maging si Bobby Aguilar ay patuloy na napaatras ng ilang sandali. Napapaligiran ng pulang kinang, ang mga kamao ni Dexter Blair ay umulan na parang pulang bagyo, walang humpay na tumatama. Magaling. Si Keelan Taylor sa entablado ay tumango bilang kasiyahan. Basta, patayin mo siya dali. Agad ding sumigaw si Emerson Holmes. Hindi siya sigurado, natatakot na baka biglang mag-counter-attack si Bobby. Sa hitsura nito, si Bobby Aguilar ay tila nasa depensiba, na halos walang lakas na lumaban. Anong klaseng teknik ito? Sobrang weird. Darnell Bradley, squinting, remarked. Ang dating tahimik na si Dominic Taylor ay mahinang nagsabi, ito ay dapat na isang lihim na pamamaraan na ipinasa ng pamilya Blair. Minsan ay tumingin ako sa library ng Capital City Martial Arts Association ngunit hindi ko nakita ang pamamaraang ito. Boom! Sa sandaling iyon, ang malakas na suntok ni Dexter Blair ay pilit na damapo sa dibdib ni Bobby Aguilar. Lumipad palabas ng ilang metro ang katawan ni Bobby Aguilar, nag-spray pa ng isang subo ng sariwang dugo. Ha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Dexter Blair na humagalpak ng malakas na tawa. Malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar at sinabing, ito ba ang lakas mo? Ito ba ang resulta ng iyong mahirap na pagtatanim? Ang batayang klase ay ganoon lang, ang mga langgam ay palaging magiging mga langgam, walang pagkakataon na mabaligtad. Pinagmamasdan ng manic state ni Dexter Blair, wala pa ring gulat sa mukha ni Bobby Aguilar. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa, ngumisi, at sinabing, Dexter Blair, ito lang ba ang lakas mo? Yun lang. Naningkit ang mga mata ni Dexter Blair, malamig niyang sinabi, anong sabi mo? Sabi ko, mas mahina ka kaysa inaakala ko. Nakakrus ang mga kamay sa kanyang dibdib, tila kalmado si Bobby Aguilar. Smart-mouthed brat, kapag dinurog kita sa ilalim ng paa ko, tingnan natin patuloy kang tumatawa. Umungol si Dexter Blair, muling sumugod. Sa ilalim ng pulang glow na ito, ang lakas ni Dexter Blair ay umabot na sa sukdulan nito, maging ang kanyang katawan ay naging hindi nasesira. Bago dumating ang kamao, ang nakakatakot na presyon ng hangin ay pumutok na ng ilang talampakan sa lupa. Mamatay. Patuloy na umungal si Dexter Blair, ang kanyang pulang kamao ay puro sa sukdulan.
Dexter Blair, ipapaalam ko rin sa iyo. Ang iyong aristokratikong background ay talagang hindi dapat banggitin. Umalangaw-ngaw sa pandinig ni Dexter Blair ang malamig na boses ni Bobby Aguilar. Sakto namang tatama na ang kamao kay Bobby Aguilar, biglang lumakas ang aura ni Bobby Aguilar. Ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at isang marka ng Divine Dragon Power ang lumitaw sa kanyang noo. Hindi maganda. Naramdaman ng biglaang pagbabago sa aura ni Bobby Aguilar, biglang nakaramdam ng masamang premonition si Dexter Blair. Boom! Isang gininto ang liwanag ang bumungad sa kabuuan, hinawakan ni Bobby Aguilar ang Absolute Beginning Sacred Fist, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay bumuhos. Marahas na nagsalpukan ang dalawang kamao sa isang iglap. Sa isang sulyap, parehong ginto at pulang ilaw ang nakakubli sa kanilang mga figure. Ang nakikita mo lang ay ang dalawang ilaw na ito na nagsasalpukan. Boom! Isang nakakatakot na aura ang dumaan, isang sakuna na halos magdulot ng malawakang pagkawasak. Ang paghiging mula sa site ay walang tigil. Parang ang buong burol ay nasa bingit ng pagguho. Lahat ng Marshall Marquesas na naruroon, hinihiling ko ang iyong tulong sa pagprotekta sa site na ito. Malakas na utos ni Alonzo White. Sa isang iglap, ilang Marquesas ang mabilis na nagmanipula ng kanilang mga diskarte upang patatagin ang larangan. Boom! Isang nakakabinging tunog ang nagmula sa gitna ng liwanag. Pagkatapos, isang figure ang nakitang umatras paatras. Ang mga tao ay tumitig na dilat ang mga mata, sinusubukang alamin kung sino ang napaatras. Iyon ay Dexter Blair. May sumigaw sa pagtataka. Sa katunayan, ang figure ni Dexter Blair ay mabilis na bumaril, na nabasag ang buong burol sa proseso. Maraming sugat ang lumitaw sa kanya, at nagsimula siyang umubo ng dugo. Naghalo ang dugo at ang kanyang pulang ilaw, na nagbigay ng medyo nakakatakot na tanawin. Paano ito magiging posible? Sa itaas, biglang tumayo si Riley Blair, ang kanyang tingin ay nakatuon sa eksenang ito. Dexter Blair, ayusin natin ang mga score natin ngayon. Galit na umungal si Bobby Aguilar, ang kanyang aura ay ganap na nalabas habang ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumundag hanggang sa pinakamataas. Ang kanyang ligaw na pag-uugali at walang talo na tindig ay natakot sa lahat sa paligid niya. Ito ba ang buong lakas ni Bobby Aguilar? Sa hindi kalayuan, si Ricardo Bowman, bahagyang damilat ang mga mata na tila nakaramdam ng kaunting pressure. Kung ang taong ito ay hindi mapahamak, tiyak na siya ay magiging isang mabigat na kalaban para sa atin sa hinaharap, seryosong sabi ng isang henyo mula sa isang aristokratikong pamilya. Noon lang, biglang sumiklab ang gininto ang liwanag, na tina-target si Dexter Blair. Ang higanteng gininto ang figure ay bumaba sa isang suppressive na paraan, direktang tumama sa katawan ni Dexter Blair. Thud! 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 Sa bawat suntok ni Bobby Aguilar, makikita ng isang tao ang kanyang hindi natitinag na kumpiyansa at hindi matitinag na kalooban. Nagsisimula ng sumabog ang lahat ng kanyang hinaing sa sandaling ito. Hindi mabilang na mga kaluskos ang lumabas sa pagitan nilang dalawa. Tuloy-tuloy na napaatras si Dexter Blair, at pati ang kanyang pulang aura ay nawala ng husto. Natahimik ang eksena, parang walang makapaniwala sa nangyayari. Ang marangal na young master ng pamilya Blair ay brutal na binugbog ng walang tao. Paano ito naging posible? Anak ko. Galit na tumayo si Riley Blair, halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Namutla si Keelan Taylor, katabi niya. Nakakuyom ang kanyang kamao, malamig niyang sinabi, sa kabutihang palad, na paghandaan ko na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi magpapatalo si Dexter Blair. Nagmadaling magpaliwanag si Emerson Holmes. Malamig na sinulyapan siya ni Keelan Taylor, nang hindi umimik na para bang pinag-iisipan niya kung aaksyon ba siya o hindi laban kay Bobby Aguilar mismo. Maaaring matatalo si Dexter Blair. Komento ni Ricardo Bowman na mukhang nagulat. Sumulyap sa kanya si Dominic Taylor at sinabing, kung napakadaling tapusin ito, hindi na sana magsisimula ang dakilang digmaang ito ng ganoon katagal. Tahimik siyang tumingin sa larangan ng digmaan, na parang may hinihintay. Sapat na. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang tumunog mula sa bibig ni Dexter Blair.
Bobby Aguilar, "Damn bastard, papatayin kita." Nagsimulang umatras ng mabilis si Dexter Blair, na puno ng dugo ang buong katawan, nakakapangilabot. Pagkatapos ay nakita siyang nakataas ang dalawang kamay, na parabang nag-conjure siya ng kung anong pamamaraan. Rumble. Isang tunog na nakakadurog sa tainga, na parang kulog, ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Pagkaraan, isang pulang dugo na talim ang lumitaw sa hangin. Ang talim na ito ay tila nanggaling sa kabila ng langit. Isang kahangahangang aura ang bumalot sa paligid. Ang Full Moon Demon Blade ni Bryce Blair, tahimik na sabi ni Dominic Taylor. Narinig ko na. Tila, ito ay isang uri ng pamamaraan ng divine rank na maaaring maputol ang anumang bagay sa mundo. Gulat na bulalas ni Ricardo Bowman. Bryce Blair. Tiyuhin ni Dexter Blair. Nagulat na tanong ni Darnell Bradley. Oo, ang pangatlong ranggo sa leaderboard, bahagyang tumango si Dominic Taylor. Naranasan ko na ang pamamaraang ito noon at muntik na akong mamatay sa ilalim ng talim nito. Lumapit sa sandaling ito ang isa pang matikas na binata. Nang makita ang binatang ito, bahagyang nagulat ang lahat. Ito ay si Blaze Rhodes, na ang ama, si Harold Rhodes, ay nireranggo pagkatapos nina Ignacio Burke at Jackson Harris. Brother Rhodes, ganoon ba talaga kalakas ang discarding ito? Nagtatakang tanong ni Ricardo Bowman. Bahagyang tumango si Blaze Rhodes at sinabing, sa parehong antas, sa palagay ko ay walang sinuman ang makatiis nito. Hindi ko akalain na si Dexter Blair ay mako-corner sa ganoong lawak. Ipakita ang menu. Kabanata 537, Kabanata 537, Sky Rank vs Sky Rank. Sa kalagitnaan ng hangin, ang higanteng pulang espada ay unti-unti pa ring nagmumuni-muni. Hinaranggan ng pulang ilaw ang araw, na nagpapula sa buong kalangitan. Malungkot ang mukha ni Bobby Aguilar, naninigas ang kanyang mga kalamnan, at mabilis na umayos ang kanyang paghinga sa sukdulan nito. Bilang tagapagsanay ng tagapagmana ng maharlikang pamilya, natural na higit pa rito ang lakas at pundasyon ni Dexter Blair. Sa makatuwid, ang diskarteng ito ay hindi masyadong nagulat kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, pumunta ka sa impyerno. Sa bahagyang panginginig sa mga kamay ni Dexter Blair, umungal siya, at ang dambuhalang espada ay bumusina patungo kay Bobby Aguilar. Ang higanteng pulang espada na ito ay tila naglalaman ng lakas ng 10,000 libra. Kahit sa malayo, naramdaman ni Bobby Aguilar ang matinding pressure. Parang 10,000 bundok ang dahan-daang pinipigilan siya. Boom! Sa wakas, ang higanteng espada ay bumagsak ng malakas. Galit na umungol si Bobby Aguilar, naliligo ang kanyang katawan sa maliwanag na gininto ang liwanag, at nakataas ang kanyang mga kamao upang salubungin ang espada. Klang! Ang matinding dagandong ay yumanig sa lupa, at ang figure ni Bobby Aguilar ay lumubog ng ilang pulgada sa isang iglap. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang mabasag, at ang malakas na puwersa ay dahan-daang kumalat, na bumabalot sa buong burol. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Bobby Aguilar ay naging mas malakas, at ang kanyang divine dragon power ay itinulak sa sukdulan. Walang silbi, bahagyang umiling si Blaze Rhodes mula sa malayo. Akala ko rin sa simula ay kakayanin ko, pero sa huli, muntik na akong mapigil. Ang mga salita ni Blaze ay nakakuha ng pagsang-ayon ng lahat. Maging si Dominic Taylor ay bahagyang tumango. Ang pamamaraan na ito ay signature move ni Bryce Blair, hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao, walang pakialam na sabi ni Dominic Taylor. Kung maaari niyang labanan ang pamamaraan na ito, maaaring magkaroon siya ng maliit na pagkakataong manalo, sabi ni Darnell Bradley. Bitik. Sa sandaling ito, may isang malutong na tunog mula sa katawan ni Bobby Aguilar, tulad ng tunog ng mga buto na dinudurog. Kahit na ang kanyang chi-jin ay sumabog sa sukdulan, ang kanyang figure ay patuloy na lumubog, hindi na kayanan ang pagsupil ng higanteng espada. Mabuti, mabuti. Hahaha. Sa wakas ay ipinakita ni Keelan Taylor ang isang pahiwatig ng isang ngiti. Nakahinga ng maluwag si Riley Blair. Kung matatalo sila sa harap ng napakaraming tao, mawawalan ng mukha ang pamilya Blair.
Mula sa malayo, ang ekspresyon ng Pavilion Master ay medyo solemn, ang kanyang katawan ay bahagyang kumikislap sa liwanag, na tila nagbabalak na kumilos. Noon lang, biglang nagpakawala ng matinding dagandong si Bobby Aguilar. Ang gininto ang liwanag ay nagsimulang magtagpo at pagkatapos ay mabilis na kumalat sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Sa isang iglap, si Bobby Aguilar ay naligo sa gintong liwanag, at ang kanyang figure ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Cosmic Form. Nang makita ang pamamaraang ito, biglang tumayo si Emerson Holmes, na puno ng matinding takot ang kanyang mga mata. Cosmic Form. Nakilala rin ng iba sa eksena ang pamamaraang ito. Sa mga bisitang naruroon ngayon, marami sa kanila ay mga nangungunang eksperto na nakatago sa loob ng maraming taon, at lahat sila ay nabigla sa cosmic na anyo. Ito talaga ang Cosmic Form. Nagsalubong ang mga kilay ni Dominic Taylor, baka sa kanyang mga pupils ang intensyon ng pagpatay. Brother Taylor, ano itong Cosmic Form? Napakalakas ba nito? Tanong ni Ricardo Bowman. Tumingin sa kanya si Dominic Taylor, tumango at sinabing, nakita ko ang isang talaan nito sa mga sinaunang aklat ng Capital City Martial Arts Association. Sinasabing may gumamit ng pamamaraang ito para patayin ang ilang martial saint noong araw. Martial saint. Napabuntong hininga ang lahat. Gaano kalakas para sa isang tao na pumatay ng ilang martial saints? Sa panahon ngayon, kakaunti na ang martial saints, lalo na ang martial marquises. Nagpatuloy si Dominic Taylor, may kasabihan na ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga martial saints ngayon ay dahil ang taong iyon ay pumatay ng higit sa kalahati ng mga natitirang martial saints noon. Brother Taylor, baka nagbibiro ka. Walang ganoong tao sa mundong ito, sabi ni Ricardo Bowman, umiling-iling. Oo, Kuya Taylor, hindi kami naniniwala sa iyo. Sadyang hindi ka panipaniwala, sang-ayon ng iba. Maging si Dominic Taylor ay umamin, sa tingin ko rin ay peke ito. Boom! Sa ilalim ng impluwensya ng Cosmic Form, ang katawan ni Bobby Aguilar ay lumaki ng husto, at ang kanyang kapangyarihan ay sumabog sa sandaling ito. Si Bobby Aguilar ay umungal sa galit, ginamit ang kanyang lakas sa buong lawak nito. Sa ilang sandali, nagsimula na talagang umatras ang higanteng espada. Imposible. Nagbago ang mukha ni Dexter Blair. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamay, at isang pulang ilaw ang nahulog sa pulang higanteng espada. Bitek. Sa isang iglap, muling damaykit ang higanteng espada. Anong klaseng diskarteng kalokohan? Panoorin mong bagsakan kita ng isang suntok. Kinaladkad ni Bobby Aguilar ang higanteng espada gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay nababalot ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ang gininto ang liwanag na ito ay dalisay sa sukdulan, nagiging puti-init sa isang iglap. Ang dambuhalang kamao ni Bobby Aguilar ay tumama ng malakas sa dambuhalang espada. Boom! Nabasag ng napakalaking banggaan ang malalayong kabundukan. Kung hindi dahil sa presensya ng marquee para patatagin ang lugar, ito ay naging guho na. Bitek. Sa ilalim ng kamaong ito, nagsimulang mabasag ang higanteng espada. Mabilis na kumalat ang mga bitek, at unti-unting lumabo ang pulang ilaw ng dugo. Boom! Sa wakas, sa ilalim ng kamao ni Bobby Aguilar, ang pulang higanteng espada ay sumabog sa hangin. Paano ito posible? Nagbago agad ang mukha ni Blaze Rhodes. Personal niyang naranasan ang diskarteng ito at alam niya ang kapangyarihan nito. Noon, pinag-isipan ni Blaze at naubos lahat ng barahan niya, pero hindi pa rin masira ang teknik. Ngunit ngayon, ang diskarteng ito ay nabasag ng suntok ni Bobby Aguilar. Paano siya maniniwala? Sa hindi kalayuan, naging hindi kaaya-aya ang mukha ni Dexter Blair, at nakakuyom na mga kamao si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na minamaliit niya si Bobby Aguilar. Ang lahat ay nakatingin sa eksena, ang kanilang mga mata ay hindi nangangahas na kumurap, natatakot na sila ay makaligtaan ang kapana-panabik na sandaling ito kung hindi sila mag-iingat. Ang gintong liwanag sa katawan ni Bobby Aguilar ay unti-unting naglaho, at bumalik ang kanyang katawan sa normal nitong laki. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, at higit sa kalahati ng kanyang panloob na enerhiya ang naubos.
Ang cosmic form ay naglalagay pa rin ng labis na presyon sa akin. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Pagkatapos, malamig niyang tiningnan si Dexter Blair sa malayo at bamulong, kailangan kong humanap ng paraan para mabawi ang espiritual na kapangyarihan. Sa pag-iisip na iyon, nanginginig ang mga paa ni Bobby Aguilar, at ang kanyang katawan ay nabalot muli ng gintong liwanag. Ang pamamaraan na ito ay ang ikatlong layer ng saintly body skill. Ngayon, ang pagkonsumo para kay Bobby ay halos baliwala, ngunit maaari nitong dalhin ang kanyang pisikal na katawan sa limitasyon nito. Malamig niyang tiningnan si Dexter Blair sa hindi kalayuan, at sa sumunod na segundo, biglang nawala ang kanyang figure. Pag-urong ng lupa sa 1 pulgada. Malamig na naglabas ng ilang salita si Bobby Aguilar at, sa bilis ng kidlat, ay lumitaw sa harap ni Dexter Blair. Bang! Ang mabangis na kamao ni Bobby Aguilar, na parang puwersang makakabasag ng kahit ano, ay bumasag sa dibdib ni Dexter Blair. Agad na umatras ng ilang hakbang ang katawan ni Dexter Blair, at bago pa siya makahinga, humakbang muli si Bobby Aguilar. Ang katawan ni Dexter Blair ay patuloy na pinalipad, na may mga mantsa ng dugo na lumilitaw sa maraming lugar. Boom! Kasabay ng pag-awit ni Bobby Aguilar ng kanyang pangatlong kamao, isang malakas na pag-akyat ng Chi Jin ang sumambulat mula sa katawan ni Dexter Blair. Ang pag-alo na ito ng Chi Jin ay direktang pinilit si Bobby Aguilar pabalik ng ilang hakbang. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila na ang katawan ni Dexter Blair ay tila natatakpan ng isang layer ng baluti. Siya ay may mabangis na ekspresyon at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na nagsasabing, "Huwag mong isipin na ikaw lang ang makakalaban ng malapitan, sinasabi ko sa iyo, lahat ng iyong ipinagmamalaki ay wala." Kabanata 538, Kabanata 538, Marquee. Si Dexter Blair ay nabalot ng isang madilim na kulay na luminescence, ang resulta ng ilang pamamaraan na ginawa niya. Para itong patong ng baluti, na mahigpit na nakakabit sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang laman ni Dexter Blair ay naging mabigat sa hindi mabilang na beses, ang kanyang lakas ay lalong lumakas. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang isang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. "Gusto mong makipagkumpetensya sa pisikal na lakas sa akin? Gaano ka ka-reckless?" Ang katawan ni Bobby Aguilar ay kumikinang sa ginintoang liwanag, at siya ay malamig na tumatawa. Pareho silang kumikinang sa liwanag. Ang kanilang mga katawan ay, sa sandaling ito, ay umabot sa sukdulan. Sinasabi nilang lahat na ang laman ni Bobby Aguilar ay walang kapar sa mundo, at sa wakas ay masasaksihan natin ito ng ating mga mata. Si Ricardo Bowman at ang iba pa sa di kalayuan ay nagsalita ng walang pakialam. Interesado din akong makita kung ang laman ni Bobby Aguilar ay kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat. Nang hindi sila nag-iisip ng matagal, nagkusa na si Dexter Blair na isara ang distansya. Natunto ng kanyang katawan ang isang arco sa gitna ng hangin, na may madilim na glow sa paligid niya, at agad siyang lumitaw sa harap ni Bobby Aguilar. Hindi naman nagpanik si Bobby Aguilar. Hawak ang Absolute Beginning Sacred Fist sa kanyang kamay, agad niyang sinalubong ang pag-atake na may gininto ang glow. Klang! Ang tunog na parang tinamaan ng bakal, umabot sa pandinig ng lahat. Ang chi ng dugo ni Bobby Aguilar ay nasusunog. Para siyang walang kapantay na war god, sa lakas ng pagsira at paghila ng bulok na kahoy, malakas niyang binasag si Dexter Blair. Ito ay isang purong pisikal na labanan sa pagitan ng dalawa, walang magarbong galaw na kasali, tanging ang banggaan lamang ng mga matitinding katawan. Ang tuloy-tuloy na tunog ng "klang" ay umaalingaw sa kanilang mga tainga. Ang isang sulyap ay maghahayag lamang ng dalawang magkaugnay na sinag ng liwanag. Lahat ng nanunood sa eksenang ito sa harapan ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Batay lamang sa kanilang pisikal na katawan, maaari silang maging napakahusay, talagang karapat-dapat silang tawaging mga pinapabore ng langit. Ang lakas ng laman ni Bobby Aguilar ay talagang hindi isang walang kabuluhang reputasyon. Kahit na ang top class na diskarte ni Dexter Blair ay nabigo na magbigay sa kanya ng higit na kamay.
Ang mga matikas na nakadamit na binata mula sa mga maharlikang pamilya ng capital city ay matamang nanunood sa eksenang ito. Sa isang sulyap, tila mahirap makilala kung sino ang nakatataas sa kanilang dalawa. Boom! Muling nagsalubong ang magkabilang kamao. Ang nakakatakot na lakas ng kamao ay sumabog na parang kanyan sa pagitan nila. Si Bobby Aguilar ay kumikinang ng husto sa ginintoang liwanag, na may matatag na tingin, maging ang kanyang mga mag-aaral ay naglalaman ng walang kapantay na awtoridad. Ang parehong ay totoo para kay Dexter Blair. Paulit-ulit siyang umaatungal, lumalaban na parang dito nakasalalay ang buhay niya. Sa isang kisap mata, parehong nagpalitan ng 12-dosenang suntok, ngunit wala pa ring malinaw na panalo. Mamatay para sa akin. Umungol si Dexter Blair na nakataas ang ulo, sumilay ang liwanag sa kanyang braso, at tuluyang sumabog sa kanyang kamao. Malamig na sinagot ni Bobby Aguilar, hindi ka katugma sa akin sa pisikal na labanan. Nang iwagayway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, ang gininto ang liwanag ay nagsimulang sumikat ng maliwanag. Binago niya ang kanyang kamao sa palad, isang kapansin-pansing gininto ang liwanag ang sumubaybay sa kawalan, walang awa na damapo sa katawan ni Dexter Blair. Path! Sa ilalim ng palad na ito, ang katawan ni Dexter Blair ay agad na lumipad palabas ng paalang, at isang subo ng sariwang dugo ang bumulwak. Bobby Aguilar, lumalakas sa bawat laban. Ang kanyang magulong katawan ay napatunayang hindi lamang isang walang laman na rep, sa parehong pagkakasunod-sunod, halos walang makakalaban sa kanya sa pisikal na lakas. Marahas na galit na umungol si Dexter Blair, nakataas ang ulo, at muli siyang sumuntok. Boom! Paano siya bibigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon, ang teknik na shrinking ground into an inch, ay ganap na ipinakita sa sandaling ito, bago pa makapag-react si Dexter Blair, muling sumuntok ang kanyang dibdib. Wow! Ibinuka ni Dexter Blair ang kanyang bibig, bumulwak ang isang malaking subo ng sariwang dugo. Hindi maaaring makipagkompetensya sa pisikal na lakas sa kanya. Doon, agad na nagpanik si Emerson Holmes. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, si Dexter Blair ay tiyak na bugbugin hanggang mamatay ni Bobby Aguilar. Ang mga ekspresyon ni Keelan Taylor at ng iba pa ay mukhang sobrang pangit. Malamig na pinapanood ang eksenang ito, kitang-kita ang kanilang kawalang kasiyahan ng walang sinasabi. Bumangon si Dexter Blair mula sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay sumabog ang kanyang figure, umatras. Gusto mong tumakas. Huli na. Malamig na umungol si Bobby Aguilar. Nakita ko na lang na bahagyang nanginginig ang mga paa ni Bobby Aguilar, mabilis na nakakadena ang mga diskarte, agad na bumagal ng husto ang mga galaw ni Dexter Blair. Ito ang heavy falling space, na kinokontrol ni Bobby Aguilar. Sa loob ng diskarteng ito, si Dexter Blair ay walang pagkakataong makatakas. Naramdaman na lang niya na parang nabalot ng putik ang buong katawan niya, may kapansanan ang mga galaw niya. Sinampal ulit ni Bobby Aguilar si Dexter Blair sa mukha. Ang sampal na ito ay halos makabasag ng mga buto ng mukha ni Dexter Blair. Boom! Naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao gamit ang absolute beginning sacred fist, at pilit itong ibinato sa dibdib ni Dexter Blair. Sa isang iglap, lumitaw ang maitim na bitek sa katawan ni Dexter Blair. Ito lang ba ang kailangan ng teknik mo? Katamtaman lang. Sigaw ni Bobby Aguilar sabay suntok ng isa pang kamao sa kanya. Sa ilalim ng kamao na ito, sumabog ang ningning sa katawan ni Dexter Blair, na nagpapakita ng kanyang laman. Pilit na binawi ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay kay Dexter Blair. Kung wala ang proteksyon ng kanyang pamamaraan, ang katawan ni Dexter Blair ay walang dapat pag-usapan. Ang sampal na ito ay nagpabagsak kay Dexter Blair ng malakas sa lupa. Karamihan sa kanyang mga buto ay napinsala, kasama ang kanyang buong katawan na puno ng sariwang dugo, siya ay isang nakakatakot na tanawin. Napasinghap ang lahat sa gulat. Walang sino man ang umasa na ito ang kahihinatnan ng dakilang digmaan. Mukhang matatalo na si Dexter Blair. Literal na pinaglalaruan siya. Lahat ng mukha ng aristokratikong pamilya ay malamang na mawawala. Kung magpapatuloy ito, si Dexter Blair ay talagang nahaharap sa kamatayan.
Sa platform, si Killian Taylor ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa galit. Pinandilatan niya si Riley Blair at malamig na sinabi, "Ito ang garantisadong panalo na sinasabi mo. Ito lang ba ang kaya ng anak mo?" Lalong pumangit ang mukha ni Riley Blair. Sa sandaling ito, si Dexter Blair ay walang katapusang pinahihirapan na parang isang patay na aso, ang kanyang ama ay nakaramdam ng pagkadurog sa puso na pinagmamasdan ito. "Ikaw na napakayabang, na palaging tinutukoy kami bilang mga langgam sa ilalim ng tirahan." Habang winawagayway ni Bobby Aguilar ang kanyang nagninangas na kamay, malamig niyang sabi, "Ito ba ang pundasyon ng iyong maharlikang pamilya? Ngayon, dudurugin ko ang tinatawag mong pride." Pagkatapos ng bawat pangungusap, mariin niyang sinuntok si Dexter Blair. Walang tigil ang pagdura ng dugo ni Dexter Blair, na may mga bitik sa buong katawan. Hindi mabilang na mga buto sa kanyang katawan ang nabali, mukha siyang bahid ng dugo. Emerson Holmes, may pagkakataon bang manalo si Dexter Blair? Hindi na nakapagpigil si Killian Taylor. Malamig na nakatitig kay Emerson Holmes, nagsalita ito sa malamig na boses. Huminga ng malalim si Emerson Holmes at sinabing, "Ganun ba siya, Mr. Taylor, makasigurado ka, may ilang pakulo pa rin si Dexter Blair." Sumabog sa galit si Killian Taylor, ano ba ang hinihintay niya, plano ba niyang maghintay hanggang siya ay mapatay? "Ang reputasyon ng pamilya namin ay tuluyang nawala dahil sa iyo." Si Emerson Holmes ay hindi nang ahas na magsalita pa, ang kanyang ekspresyon ay hindi maganda tingnan, at sa kaibuturan siya ay walang katapusang nagmumura. "Dapat kanina ka pa umarte nung sinabi ko sa'yo, sino ngayon ang may kasalanan?" Boom! Sa larangan ng digmaan, ibinaba ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao, na para bang ginagamit ang iba pang mga kapangyarihan, at sinira ito ng husto kay Dexter Blair. Gayunpaman, ang kasalukuyang nakababaw at walang magawa na si Dexter Blair, ay biglang nagpakawala ng dagandong. Ang kanyang aura ay mabilis na tumataas sa isang nakikitang bilis, sa isang kisap lamang ng mata, ito ay direktang nalampasan ang kalahating hakbang na martial marquee, na abot ang military marquee realm. Dang! Ang nakita lang nila ay si Dexter Blair na ikinakaway ang kanyang kamay, at ang suntok ni Bobby Aguilar ay madaling natunaw. "Bobby Aguilar, papatayin kita." Naikuyom ni Dexter Blair ang kanyang mga kamao, umuungal sa galit. Isang nakakatakot na aura ang dumaan, na naging dahilan upang si Bobby Aguilar ay direktang sumabog. Ito ay, isang martial marquee. May sumigaw sa gulat. Talagang pumasok si Dexter Blair sa yugto ng martial marquee sa sandaling ito. Kabanata 539, Kabanata 539, sumabog si Bobby Aguilar. Ang biglaang pagtaas ng aura ni Dexter Blair ay nagulat sa lahat. Maging ang mukha ni Bobby Aguilar ay hindi maiwasang magpakita ng kahirapan. Ang kapangyarihang ito. Ito ay talagang sa isang marquee militar. Talaga bang nakalusot si Dexter Blair sa oras na ito? May sumimangot at nagsabi, "Hindi, ang pagpasok sa kaharian ng military marquee ay tiyak na haantong sa isang makalangit na kapigatian, ngunit hindi naranasan ni Dexter Blair." Si Dominic Taylor, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay mahinang nagsabi, "Ito ay isang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa isang tao na direktang tumungo sa kaharian ng military marquee sa maikling panahon ngunit hindi maaaring mapanatili ng matagal, hindi hihigit sa kalahating oras." Oo, narinig ko na rin. Sinasabi nila na ang paggamit ng pamamaraang ito ay may malaking epekto sa katawan ng gumagamit, mula sa malubhang pinsala hanggang sa makaapekto sa hinaharap na paglilinang. Bahagyang tumango rin si Darnell Bradley. First, mukhang desperado na talaga si Dexter Blair. Dahil sa napakalaking panganib, gusto pa rin niyang patayin si Bobby Aguilar. Kung hindi mamatay si Bobby Aguilar ngayon, tiyak na magiging malaking kalaban natin lahat sa hinaharap. Hindi na sila nagsalita pa, tumingin ang mga mata nila sa battlefield. Umakyat na sa ibang level ang aura ni Dexter Blair, at maging si Bobby Aguilar ay hindi maiwasang mag-alala sa ilalim ng ganoong aura. Kailangan mong malaman na ang military marquee ay isang watershed. Sa sandaling tumuntong sa military marquee realm, ang lakas ay uusad sa ibang antas.
Hindi na ito isang tanong kung kaya nilang labanan o hindi ang mga kaharian, ngunit tulad ng dalawang magkaibang mundo. Halika, halika muli. Umungol si Dexter Blair kay Bobby Aguilar. Sa isang dagandong lamang, ang hangin ay umugang ng malakas. At ang nilalamang Chi Jean ay mas parang bomba, na pumipilit patungo kay Bobby Aguilar. Nagmamadaling pinag-cruise ni Bobby Aguilar ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang noo upang protektahan ang kanyang mukha. Dang! Pero kahit na ganoon, napilitan pa rin si Bobby Aguilar na umatras ng makapangyarihang Chi Jean na ito. Ang military marquee ay talagang hindi isang maling reputasyon. Bakas sa mukha ni Bobby Aguilar ang kahirapan. Ang isang dagandong lamang na naglalaman ng gayong kapangyarihan ay halos katumbas ng isang pag-atake mula sa isang mas mababang dimensyon. Kaharap si Dexter Blair, na tumuntong sa kaharian ng military marquee, hindi nang ahas si Bobby Aguilar na maging pabaya. Huminga siya ng malalim at direktang isinakripisyo ang Venerable Fifth Mountain. Sa pagtingin sa Venerable Fifth Mountain na nakabitin sa itaas ng kanyang ulo, hindi napigilan ni Dexter Blair na tumawa ng malakas. Bobby Aguilar, sa harap ng ganap na lakas, anumang mahiwagang artifact ay hindi gaanong mahalaga. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang pasulong si Dexter Blair na parang Diyos. Bawat hakbang niya ay tila tinatapakan ng mga pamamaraan ng daw na nakakaganyak sa tenga ng mga tao. Boom! Gamit ang isang kaway ng kamay ni Dexter Blair, isang simpleng tila walang ingat na hampas ng palad ang nagpalipad kay Bobby Aguilar. Sa ilalim ng palad na ito, kahit na ang kagalang-galang na ikalimang bundok sa itaas ng kanyang ulo ay nagsimulang gumalaw ng bahagya, na para bang ito ay itatapon na. Bumangon si Bobby Aguilar mula sa lupa, kinagat ang kanyang mga ngipin, at mahinang sinabi, kaharap ang isang military marquee, wala akong kapangyarihang lumaban. Boom! Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, nabasag na naman ang kamao ni Dexter Blair. Hindi nang ahas si Bobby Aguilar na direktang labanan ang pag-atake at nagmamadaling umatras. Ngunit ang hangin lamang ng kamao ang nag-iisa na pinilit na bumalik si Bobby Aguilar, at maging ang kanyang pisikal na katawan ay sumailalim sa isang malakas na epekto. Hahaha! Paulit-ulit na tumawa si Dexter Blair. Ito ang kapangyarihan ng military marquee. Hahaha, Bobby Aguilar, mamamatay ka ngayon. Sa sigaw ni Dexter Blair, humakbang siya papunta kay Bobby Aguilar. Ang napakabilis na bilis ay nag-iwan pa ng after image sa kanyang orihinal na posisyon. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Bobby Aguilar nang muli niyang ipinakita ang heavy falling space technique sa pagtatangkang hadlangan ang paggalaw ni Dexter Blair. Gayunpaman, si Dexter Blair, na pumasok sa kaharian ng military marquee, ay ganap na hindi naapektuhan. Sa isang iling lang ng kanyang katawan, nalagpasan niya ang heavy falling space. Ang lahat ng iyong mga diskarte ay hindi gaanong mahalaga, hahaha. Tawa ng tawa si Dexter Blair. Inilabas niya ang momentum ng kanyang buong katawan, at agad na naramdaman ni Bobby Aguilar ang bigat ng isang napakalaking puwersa sa kanyang mga balikat, hindi makagalaw. Humalabog. Ang kamao ni Dexter Blair ay marahas na nabasag sa dibdib ni Bobby Aguilar. Biglang bumagsak ang dibdib ni Bobby Aguilar, at kahit ang matibay niyang laman ay hindi nakayanan sa sandaling ito. Isang subo ng sariwang dugo ang biglang tumalsik, na para bang ang 5 laman loob at 6 na bituka ay lubhang naapektuhan. Nagpatikip si Bobby Aguilar sa kanyang mga ngipin, at sinubukan niyang pigilan ang sakit sa kanyang katawan habang sinusubukan niyang tumayo. Gayunpaman, sa oras na ito, humakbang na muli si Dexter Blair. Itinaas niya ang kanyang paa at walang awa niyang tinapakan ang katawan ni Bobby Aguilar. Klang! Muling bumagsak sa lupa ang katawan ni Bobby na kanina lang handang tumayo. Maging ang kanyang laman at dugo ay nagsimulang magpakita ng mga bitik, at lahat ng gintong liwanag ay naglaho. Naaalala mo ba, noong una pa lang ay natapakan na kita ng ganito? Tawa ng tawa si Dexter Blair. Nagtakip ng ngipin si Bobby, namutla ang kanyang mukha, at napuno ng matinding kahihiyan ang kanyang puso. Hindi ako mawawala ng mukha sa harap ni Emily. Nagsalita si Bobby sa sakit. Alam niyang nanunood si Emily Taylor mula sa itaas. Ang mawalan ng mukha sa harap ng babaeng mahal niya ay sobrang sakit.
Sinubukan ni Bobby ang kanyang makakaya upang bumangon, ngunit ang agwat sa kaharian ay hindi malulutas, at lahat ng kanyang chijin ay hindi nakatulong. Sa stage, medyo pangit ang mukha ng Pavilion Master. Dahan-dahan siyang bumangon, tila may balak na kumilos. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling ito, pinahinto ni Mike Taylor ang Pavilion Master. Bigyan mo siya ng oras. Naniniwala akong hindi mahuhulog si Bobby Aguilar ng ganito. Sumimangot ang Pavilion Master, at bagamat nahihirapan siyang tiisin sa kanyang puso, sa huli ay umupo siya pabalik. Bobby Aguilar, minsan kitang tinapakan, at kaya kitang tapakan ng paulit-ulit. Ikaw ay walang iba kundi isang uod, nararapat lamang na durugan sa ilalim ng aking mga paa. Si Dexter Blair ay tumawa ng hibang, na ipinakita ang kanyang kabaliwan nang walang anumang pagtatangkang itago ito. Dexter Blair, huwag kang mag-aksaya ng oras, patayin mo na lang siya. Sigaw ni Emerson Holmes mula sa itaas. Alam na alam niyang may kalahating oras lang si Dexter. Kung makakatagal si Bobby ng kalahating oras, walang paraan para magkaroon ng pagkakataon si Dexter. Bumaba ang tingin ni Dexter kay Bobby, na nasa ilalim ng kanyang mga paa, at ngumisi, bagaman ayoko kang mamatay ng napakasakit, walang paraan. Gusto nilang lahat na mamatay ka ng mabilis. Kaya, mamatay ka na lang. Habang nagsasalita siya, nagsimulang magkaroon ng glow sa palad ni Dexter. Ang puwersang ito ay naglalaman ng kapangyarihang wasakin ang langit at ang lupa, na, kahit sa malayo, ay nagpang-inag sa puso ng lahat sa takot. Bobby Aguilar. Ang Pavilion Master ay hindi na nakapagpigil, na nanlilisik sa eksenang ito ng may galit. Sa sandaling ito, bahagyang nakapikit si Bobby. Hindi mabilang na mga ilaw ang kumislap sa kanyang isipan, at maraming pamamaraan ang dumaan. Siguro naiwan ng tatay ko ang isang katulad na pamamaraan. Sigaw ni Bobby sa puso niya. Bilis, kailangan kong mahanap ito sa lalong madaling panahon. Kung maaari mong pilitin ang iyong pagpasok sa military marquee realm, kaya ko rin. Lalong lumakas ang ningning sa palad ni Dexter, at nagsimulang manginig ang buong lupa. Mamatay. Umungol si Dexter, at agad na kinaladkad pasulong ang ningning sa kanyang kamay. Boom! Saglit na naging puti ang eksena, halos wala nang makita. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Emerson Holmes sa entablado nang makita niya ito. Sa wakas, nalutas na ang malaking problemang ito. Tinapik ni Emerson ang kanyang dibdib. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid, at lahat ay nakatingin sa puting sentro. Ha! Ano ang gintong ilaw na iyon? Si Bobby ba? Siya! Hindi siya namatay. Paano ito posible? Sa isang sulyap, ang nakikita lang ng isa ay isang figurang nakatayo sa puting gitna. Hinuyam ng figure ang kanyang kamao, nanlamig ang kanyang mga mata, at muling natabunan ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Kabanata 540, Kabanata 540, Pagdurog. Naligo siya sa gintong liwanag at walang nakikitang galos sa katawan. Hindi lang hamina ang kanyang hininga, naabot pa nito ang sukdulan nito. Anong nangyayari? May bulalas sa kilabot. Puwede bang? Nakapasok na rin si Bobby Aguilar sa antas ng marquee. Sa entablado, naging abo-abo ang mukha ni Emerson Holmes. Napasandal siya sa upuan, bakas sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa. Nangyari na ang pinakakinatatakutan niya. Si Bobby Aguilar ay nagtataglay din ng isang lihim na pamamaraan upang puwersahang dagdagan ang kanyang lakas. Dapat mong malaman na ang pamagat ng marquee ay isang watershed, at para sa isang magulong katawan, ito ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Pagkatapos tumuntong sa antas ng marquee, opisyal na pumasok ang magulong katawan sa sarili nitong dominanteng yugto. Sa yugtong ito, maaaring sugpuin ng magulong katawan ang karamihan sa mga konstitusyon. Hindi alintana kung ito ay isang banal na katawan, at iba pa. Silang lahat ay hindi kayang makipagkumpetensya sa isang magulong katawan sa yugtong ito. Habang unti-unting nawawala ang puting liwanag, sa wakas ay lumitaw ang matipunong katawan ni Bobby Aguilar sa harap ng lahat. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin kay Dexter Blair sa hindi kalayuan, ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay.
Kaya ito ang kapangyarihan ng isang marquee. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na makaramdam ng pananabik nang maramdaman niya ang lumalakas na puwersa sa loob niya. Bagaman isang manipis na linya lamang ang pagitan, ang agwat ay masyadong makabuluhan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Bobby Aguilar ang hindi maipaliwanag na pagmamataas sa kanyang puso. Naramdaman pa niya na ang lahat ng naruroon ng magkasama ay hindi man lang banggitin. Sa hindi kalayuan, tinitigan ni Dexter Blair si Bobby Aguilar. Ang kanyang mga mag-aaral ay puno ng ayaw. Paano? Paano mo nagawa? Dexter Blair reared his teeth at sinabi. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar, maaari mo pang itanong iyan sa impyerno. Habang nagsasalita, si Bobby Aguilar ay lumipat patungo kay Dexter Blair, isang hakbang sa isang pagkakataon. Bakas sa mukha ni Dexter Blair ang pagkabaliw, at sumigaw siya, kahit na naabot mo na ang antas ng marquee, ako, si Dexter Blair, ay hindi natatakot sa iyo. Nag-swipe ang kamay ni Dexter Blair, at agad na sumunod ang isang murderous technique. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay tila napunit ang hangin, na lumikha ng mga bitek sa lupa. Nagpatuloy si Bobby Aguilar sa paglalakad patungo kay Dexter Blair, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Nang malapit nang mahawakan ng kinang si Bobby Aguilar, casual niyang ibinaba ang palad. Sa isang malutong na tunog, ang kinang ay talagang nakakalat sa pamamagitan ng isang sampal. Paano? Paano ito posible? Nagbago ang mukha ni Dexter Blair, at natatakpan pa ng malamig na pawis ang kanyang noo. Medyo pangit din ang itsura ni Alonzo White at ng iba pang manunood. Bagamat hindi siya naglakas loob na baliwalain ang pamamaraan ng pagpatay na ito, wala itong epekto kay Bobby Aguilar. Hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Galit na tumili si Dexter Blair, nagpakawala ng hindi mabilang na mga pamatay na galaw kay Bobby Aguilar. Ngunit hindi nito nagawang pigilan ang pag-unlad ni Bobby Aguilar. Ang kanyang gininto ang katawan ay walang katumbas na lakas at walang takot sa mga pamatay na galaw ni Dexter Blair. Napuno ng kabaliwan ang mukha ni Dexter Blair. Napasigaw siya at saka itinaas sa mga kamay niya ang parang disc-shaped light. Ang diskarteng ito ay ipinasa din mula kay Bryce Blair at naglalaman ng puwersa na humantong sa pagkawasak. Ang simpleng pagtatagpo ng pamamaraan ay pumukaw ng takot sa puso ng mga tao, maging si Ricardo Bowman at iba pa ay naapektuhan. Lahat, magtulungan para protektahan ang eksena. Ang mga mukha ng ilang Marquez ay mataimtim at nagmamadaling sinabi. Mamatay para sa akin. Ungol na si Dexter Blair. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay pasulong, at isang sinag ng liwanag ang bumungad kay Bobby Aguilar, na tinatakpan ang kalangitan. Malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at habang ikinuyom niya ang kanyang kamao, sumigaw siya, "Break it for me." Sa isang iglap, ang gintong liwanag ay sumabog. Gamit ang golden fist sa kamay, tumama si Bobby Aguilar ng walang tigil na lakas. Boom! Sa isang suntok lang, ang liwanag na nakalap ni Dexter Blair ay agad na nabasag. At ang figure ni Bobby Aguilar ay patuloy na lumakad pasulong. Isang matinding takot ang lumitaw sa mukha ni Dexter Blair. Sa sandaling ito, talagang kinilabutan siya. Paano ito posible? Paano ito posible? Paulit-ulit na inuulit ni Dexter Blair ang mga salitang ito. Ikaw, Bobby Aguilar, ay walang iba kundi isang hamak na langgam. Anong karapatan mong harapin ako? Sigaw ni Dexter Blair na may bakas ng kawalan ng pag-asa. Pero isang malutong na sampal lang ang sinagot sa kanya. Ang sampal na ito ay nabali ang kalahati ng mga buto ng mukha ni Dexter Blair. Sinubukan ni Dexter Blair na magpumiglas, ngunit hindi niya magawang saktan si Bobby Aguilar. Palagi mo kaming tinatawag na hamak na langgam, saan nanggagaling ang iyong pakiramdam ng pagiging superior? Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar si Dexter Blair. Pumunta ka sa impyerno. Naikuyom ni Dexter Blair ang kanyang kamao at hinampas ito sa mukha ni Bobby Aguilar. Itinaas ni Bobby Aguilar ang palad at madaling sinalo ang kamao ni Dexter Blair. Dexter Blair gritted kanyang mga ngipin, sinusubukang kumawala, ngunit natagpuan ito imposible. Paano? Paano ito? Puno ng hindi pagpayag ang mukha ni Dexter Blair. Ngumisi si Bobby Aguilar,
nagsisisi ka ba na hindi mo ako pinatay ng mas maaga? Imposible, imposible. Wala nang ibang marinig si Dexter Blair, paulit-ulit lang niyang inuulit ang mga salitang ito. Ako ay anak ng pamilya Blair, at ako ay isang nakahihigit na buhay sa pamamagitan ng kapanganakan kaysa sa inyong lahat. Ungol na si Dexter Blair. Kayong grupo ng mga langgam dapat lumuhad sa harap ko at yumuko. Anong karapatan mong labanan ako? Ikaw ang grupo ng pa. Bago pa matapos ni Dexter Blair ang kanyang mga salita ay nabasag ang kanyang panga sa isang sampal. Anong panahon na tayo? Nakatira ka pa ba sa Qing Dynasty? Tumingin si Bobby Aguilar kay Dexter Blair nang may pagkukunwari. Ang puso ni Dexter Blair ay nasa hindi matiis na sakit. Ang lahat ng kanyang pagmamataas at kayabangan ay nabasag sa sandaling ito. Halika, lumuhod, at tingnan ko kung paano humingi ng awa ang isang mayabang na young master na tulad mo. Malamig na binitawan ni Bobby Aguilar ang kamay ni Dexter Blair. Nawalan na ng lakas si Dexter Blair para lumaban, at ang kapangyarihan ng Marquis sa loob niya ay nagsimulang dahan-daang maglaho. Anak ko. Sa itaas, umungal si Riley Blair. Tuluyan nang naging malamig ang mukha ni Keelan Taylor. Bitawan mo ang anak ko. Galit na bumangon si Riley Blair, nanlilisik ang mga mata. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Dexter Blair, na tila patay na aso sa lupa, at minisyon, huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Hindi na siya threat sa akin. Ikaw. Namula ang mukha ni Riley Blair, ngunit wala siyang kapangyarihang pabulaanan. Walang sino man ang makakaasa na ang hambog na young master ng pamilya Blair ay haantong sa ganoong kapalaran. Ang pinakahihintay na dakilang digmaan na ito, na namumuo sa loob ng isang buong taon, ay tila natapos na sa sandaling ito. First, noong nakapasok na si Bobby Aguilar sa kaharian ni Marquis, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Dexter Blair. How terrifying, hindi napigilan ni Ricardo Bowman na mapabuntong hininga. Tumango rin si Darnell Bradley bilang pagsang-ayon, kung ang batang ito ay tunay na papasok sa kaharian ng Marquis, ito ay isang kalamidad para sa atin. Alinman, alisin mo siya ng lubusan, o huwag maging kaaway niya. Bagamat sinabi na, ang magkabilang panig ay hindi magkatugma tulad ng tubig at apoy. Saan nagkaroon ng pagkakataon para sa pagkakasundo? Si Bobby Aguilar ay may kilos na tumingin ng mababa sa mundo, nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan at tinitingnan ang kanyang harapan. Nanalo ako. As promised, I'm taking Emily with me today, malamig na sabi ni Bobby Aguilar.